bawat isa. Hallelujah. Truly the joy of the Lord is our strength. Pwede po ba nating palakpakan ang ating Panginoon? Ramdam niyo po ba ang sigla, ang kalakasan na galing po sa ating Panginoon? Amen. Hallelujah. Sabi po ng Isaiah 40:31, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Ramdam niyo po ba kung ano po ang pinangako ng Diyos sa kanyang mga anak? Sa mga nagtitiwala sa kanya. Amen. Hallelujah. And that promise, that word is always available po sa mga naghihintay, sa mga nagtitiwala sa ating pong Panginoon. Sabi po ng other version, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Sabi po niya, no? Waiting means trusting. Kapag po tayo ay naghihintay, no? Mayroon pong pananampalataya, mayroon pong pagtitiwala sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Sabi po ng kanyang mga salita, ang ating pong mga lakas ay magiging katulad ng isang agila. Amen. Lilipad tayo ng lilipad pero hindi mapapagod. Tatakbo ng tatakbo, lalakad ng lalakad, pero hindi po manghihinawa. We are in this world, amen. Pero taglay po natin kung sino ang ating Diyos. Taglay po natin kung sino tayo sa harapan ng ating pong Panginoon. And the strength of the Lord, it's more than it's more than mai-imagine mo. Amen. Ang lahat po na nanggagaling sa ating pong Panginoon, tunay nga pong ito, it is always available sa kanya pong mga anak. Ang sa atin lang po, let us always acknowledge, believe, no, na ang lahat po ng yan ay available sa atin dahil po sa ating pong Panginoon. Pwede po ba natin palakpakan ng Diyos sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. At tayo magpuri sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Iawit po natin ang salita ng Diyos bilang papuri sa Kanya. Hallelujah. Ang panibagong sigla na hatid na ating Panginoon ay nasa atin. Amen. Hallelujah. Tatakbo, ngunit di mahahabo. Lalakad, di mapapagod. Maghihintay na may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Yes! Ngunit di mahahabo, lalakad di mapapagod. Maghihintay na may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Yeah! Tulad ng agila ay pailan lang na may panibagong sigla. Yes! Ako ay agila, pailan lang na may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nangangalit. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Hallelujah! Thank you, Lord! Jesus! Tatakbo, ngunit di mahahabo. Lalakad, di mapapagod. Amen! Hallelujah! Yan ang pangako ng ating Diyos sa kanyang mga salita. Tatakbo! Lalakad, di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay. Yes! Tulad ng agila. Tulad ng agila ay pailan lang na may panibagong sigla. Ang
O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Purihin ka sa panibagong sigla, O Diyos. Oh, Jesus. Hallelujah. Tatakbo, ngunit di mahabo. Tatakbo, ngunit di mahahabo. Lalakad, di mapapagod. Maghihintay nang may tagumpay. Amen. Tatakbo, ngunit di mahahabo. Lalakad, di mapapagod. Maghihintay nang may tagumpay. Pagkat pag-asa ko'y nasa iyo. Tatakbo, yes Lord. Hallelujah. Di mapapagod. Maghihintay nang may tagumpay. Pagkat pag-asa ko'y nasa iyo. Sing it, church. Awitin mo natin. Tatakbo, ngunit di mahahabo. Lalakad, di mapapagod. Yes. Salamat, O Diyos. Kami may tagumpay. Nasa iyo. Tulad ng agila. Hallelujah. Iilan lang nang may panibagong sigla. Ako ay agilang paiilan lang nang may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin sa ibabaw ng bagyo na nagngangalit. O Diyos, purihin ka. Tulad ng agila. Oh, hallelujah. Iilan lang nang may panibagong. Salamat, O Diyos. Ako ay agila. Kami may panibagong sigla. Nang may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin sa ibabaw ng bagyo na nagngangalit. O Diyos, purihin ka. Tulad ng agila'y paiilan lang nang may panibagong sigla. Ako ay hallelujah. Paiilan lang nang may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin sa ibabaw ng bagyo na nagngangalit. O Diyos, purihin ka. O Diyos, purihin ka. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Hallelujah. Salamat, O Diyos, sa panibagong sigla. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tunay nga po na sa Diyos walang imposible. Amen. Lahat po na naniniwala na sa Diyos ay walang imposible ay magtaas po ng kamay. Hallelujah. Isigaw po natin. Tagumpay sa ating Panginoon. Hallelujah. Sa iyo lahat ay magagawa, lahat makakaya, kalakasan ko'y ikaw, walang imposible sa iyo.
maraming salamat po. Kayo ang aming kalakasan. Kayo ang aming buhay. Kayo ang lahat sa amin, Panginoon. We worship you, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Damihin natin ang presensya ng Panginoon. Alalahanin ang kanyang mga kabutihan sa nakalipas na taon. Alam ko po, ngayong 2025, double portion of His anointing, lalo nating mararanasan sapagkat siya'y mabuting Diyos. Wala siyang nais kundi pawang kabutihan lamang. Hallelujah! Purihin ka, Jesus. Purihin ka, o Diyos. Wala kang ang katulad, Panginoon. Hallelujah! Wala kang katulad. Sinasamba ka namin, o Diyos. Hallelujah! Wala kang katulad, walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos. Paglipas ng panahon,
ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Itataas, ihahayag, pangalan mo, itatanya, pagsamba, ang pagsambay, iaalay, Panginoon, ikaw lamang, itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatanyag, ang pagsambay, iaalay, Panginoon, ikaw lamang, itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatanyag, ang pagsambay, iaalay, Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, ikaw lamang, ikaw lamang, imaitaas, maitanghal, maihayag sa buhay namin, O Diyos. Wala kang katulad, Jesus. Hallelujah. Walang ibang nararapat na mapurihan kundi ang pangalan ni Jesus lamang. Walang ibang nararapat na itaas sa lugar na ito kundi si Jesus lamang. Kapatid, ngayong umagang ito, atin pong ialay ang ating pinakamainam na pagsamba, pag-awit, pagdakila sa tunay at iisang Diyos, sa ating Panginoon at tagapagligtas. Itaas mo ang iyong tinig, hallelujah, sa umagang ito. Purihin siya, sambahin mo siya ng iyong buong lakas, ng iyong buong kaisipan, hallelujah, ng iyong buong kaluluwa. Oo, purihin ka, O Diyos. Ikaw lamang ang nag-iisang tunay na Diyos, dakila at karapat-dapat sa papuri at sa pagsamba ng iyong mga anak. Purihin ka, luwalhatiin ka, O Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Amin pong iaalay sa iyo ang aming pinakamainam na papuri at pagsamba. Hallelujah! Hallelujah! Shikayaraya magkandayararara. Hallelujah! Hallelujah! Tunay nga, Panginoon, na dakila ang iyong ginawa sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa buhay na iyong inialay doon sa krus ng Kalbaryo, upang kami, Panginoon, ay makatanggap ng pinakamaganda, pinakamainam na regalo. At yan ang aming Panginoong Jesus. Pupurihin ka namin, Panginoon, sasambahin at aawitan, and we will be forever grateful, Lord God, for all the good things that you have done in our lives. We praise you and we glorify you this morning in Jesus' name. Amen and amen. Tataas, ihahayag, pangalan mo, pangalan mo, itatanya, pagsamba, ang pagsambay, iaalay, Panginoon, ikaw lang, isambay, taas
Tayo po'y manalangin sa ating pagkakalob. Wala po tayong announcement? Wala po, okay. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord. Ama, maraming salamat po sa lahat ng bagay na ginawa mo sa aming buhay. Maraming salamat po sa bawat pribilehiyo na binigay mo sa amin, sa lahat ng bagay, Panginoon, na ginawa mo na sa amin. Maging sa aming pagbibigay, ito po ay tanda ng aming lubos na pagtitiwala, maging sa aming mga pinansyal, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Lilipad ang mga agila na may panibagong sigla. Hallelujah! Tulad ng agila ay mainit nang may panibagong sigla. Ako ay agilang pailan na may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin sa ibabaw ng bagyo na nangangalit. O Diyos, purihin ka. Ang agila ay pailan na may panibagong sigla. Ako ay agilang pailan na may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin sa ibabaw ng bagyo na nangangalit. O Diyos, purihin ka. Agila'y pailan na may panibagong sigla. Ako ay agilang pailan na may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin sa ibabaw ng bagyo na nangangalit. O Diyos, purihin ka. Tulad ng agila'y pailan hallelujah, panibagong sigla. Ako ay agilang pailan na may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin sa ibabaw ng bagyo na nangangalit. O Diyos, purihin ka. O Diyos, purihin ka. O Diyos, purihin ka. Sa panibagong sigla. Hallelujah. Praise God. Amen. Amen. Hallelujah. Oh God, praise God. Kunin na blessed New Year po sa inyo lahat. Amen. Happy New Year. Happy New Year. Praise God. Okay. Hallelujah. So, year pa tayo sa iba. Year pa yata. Asal lang. New Year pa. So, ay first Sunday pa lang yan. Anyway, yung ating mga kapatid na si Pastor Ed, kasi nasa Dumaguete po ngayon. No? So, by October siguro, dating ang mga Dumaguete sa atin para sa empowerment. October. Okay? So, excited po tayo sa ating bagong team sa year 2025. Okay, so ang team natin ay sa buong 1 year is for such a time as this. Sa Tagalog po, ay hindi natin may translate na maayos. Ang kung saan yung sasabi ng magandang Biblia, balitang Biblia, ba?
magandang Biblia, ano magandang Biblia, sa pagkakataong ito, no? Sa ibang translation man, ASD&D, ito po, basahin natin sa ating text ngayon, sa umagang ito. Ito naman ang pinasasabi niya kay Esther. Huwag mong isipin ikaw lang sa mga Hudyo na makakaligtas dahil sa nasa palasyo ka nakatira. Next slide please. Sapagkat, verse 14, sapagkat kahit na manahimik ka sa panahon ito, may ibang tutulang at magliligtas sa mga Hudyo para ikaw ay ang mga para ikaw at ang mga kamag-anak mo ay mamamatay. Pag-stay yung blower. Okay? Pero ikaw at ang mga kamag-anak mo ay mamamatay. Baka nga, ito po yung sa translation ng Tagalog, for such a time as this. Baka nga, kaya ka ginawang reyna ay para maligtas mo ang kapwa mo, mga Hudyo. Okay? So dito po ay makita rin na kung saan ay one lang. Pwede gawin one lang. Okay, thank you, General. Nasawa po ni PM. Okay? So, purin pa no? So dito po ay makita rin na baka nga ginawa kang hari, reyna, para maligtas mo ang iyong mga kapwa Hudyo. So, for such a time as this. So, nagbibigay ng opportunity. So, ang ating buong team, really, it's about opportunity. It's about pagkakataon sa buhay natin. So, lahat tayo ay binigyan ng Diyos at meron tayong pagkakataon sa pamumuhay natin sa mundo ito, opportunity sa ating araw-araw ng ating mga buhay. Okay, tandaan natin po yan. Okay? So, nais ko pong bigyan ngayon ang overview ng Book of Esther. Ito po ang introduction ng ating tema sa buong taon. Para itong mga tatalakayin ko, ay ito yung mga bibigyan ng pansin at lalong malawak na kahulugan ng mga preacher natin every Sunday. Mabasiw ata. Mabasiw po, lelot yung prepas ko. Okay. So, purin pa na. So, ngayon, ito po yung overview. So, nais pong magbigay muna ng background ng Book of Esther. So, ang background ng Book of Esther ay sila po ay nasa ilalim at sila'y captive. Anong captive? Sila ay sakop. Captive, no? Persian Empire. So, Persian Empire na po sila. Na dati Babylon. Sa panahon ni Daniel, sa panahon ni Ezekiel, Jeremiah, ay po yung mga under Babylon. So, balit dumating ang panahon na mayroong mas malakas na bansa na sumakop sa Babylon. At yan po ang Persian Empire. Okay? So, mga Israel nung nagkaroon ng pagsakop ng Babylon, ay in-exile. Napunta ang mga karamihan ng mga Israel doon sa Babylon. At doon sa panahon ng Persian Empire, ay nabalik po ang mga ilan, ang karamihan palo ng mga Hudyo doon sa kanilang bansa, sa Kanaan, sa Promised Land. Pero mayroong ilang na naiwan doon sa Susa, panahon ng Persia. Susa, lugar ng Kusani, yung capital ng Persian Empire. At yan po ay siya po si Mordecai at si Esther. Okay? At sila po ay namumuhay sa ilalim ng pagiging alipin. Sila ay alipin ng bansang iyon. Sila ay alipin ng mga Persianites.
Pero dumating yung pagkaroon ng pagkakataon sa buhay nila, sila po ay na-elevate sa posisyon. Katulad ni Daniel, ay siya po isang alipin, pero siya po ay napromote sa kanyang pagiging second to the king, pangalawa sa kahari. At ganoon po si Mordecai, at ganoon din po si Esther ay naging reyna. So, okay? So, tingnan natin ang kabuuan ng ang overview ng Book of Esther. Yung background niya. So, ang number one, si Esther po ay naging queen, naging reyna ng Persian Empire. Dahil si Vashti, na queen ng Haring Ahasuerus, ay siya po ay naging soil na ayaw niyang sumunod sa hari. Kaya pinalitan na siya at yan po si Esther ang napalta. So, sa pagkakataon ito, nandun yung bigyan ng opportunity si Esther na maging reyna na hindi naman niya akalain at inisip na siya po ay siyang gagamitin ng Diyos para maltas. Okay? Pero dumating ang panahon na siya po ay kumilala sa Panginoon sa kanyang buhay. Kumilala siya sa maniniwala sa Diyos sa kanyang buhay. So kaya sa kanyang paniniwala, ay siya po ay nakita niya ang layo ng Diyos, ang pagkakataon na siya ay gagamitin ng Diyos. Kaya sa buhay natin, ay tunay nga po na meron ba pagkakataon sa buhay natin na dumating ang panahon na ikaw ay kumilala din sa Panginoon. At doon sa pagkakilala mo, ay makikita mo ang layo ng Diyos sa buhay mo. Kagaya po ni Jeremiah, kagaya po ni Abraham na siyang pagano, no? Si Jeremiah, under din siya ng Babylonia. Alipin siya ng Babylonia. At ganoon din po si John the Baptist, si David, bago po sila pinanak, bago po pinanak si Jeremiah, ay mayroon layo ang Diyos sa buhay. Pero kailangan muna silang kumilala sa Diyos. Hindi tayo pwedeng gumawa ng purpose natin, layo ng Diyos. Ang pagkakataon ito, kung wala tayong pagkakilala sa Panginoon. Kaya yung isang mali natin, na basta lang tayo sumusunod at gumagawa, na wala naman tayong lubos na pagkakilala sa Panginoon. Yung dapat ay bunga lang. Hindi yun ang dahilan para tayo po ay pagpalayan ng Panginoon o kilala ng Panginoon dahil po sa ating gawa, kundi ito yung bunga. Ang pananampalataya, pagkilala sa Panginoon, yun ay kikilalanin kayo ng Panginoon. Kikilalanin tayo ng Diyos. Sabi nga, Hebrew 11:6, na kung saan hindi natin mabibigyan ng kasiyahan ng Diyos kung wala tayong pananampalataya. Okay? It is impossible to please God without faith. Okay? So, nandoon na kung saan na si Esther ay nandoon yung desire niya, no? Sa kanyang buhay. Kasi siya po ay maging queen. Ngayon, sa aking buhay, ako po ay naging sakristan sa Holy Rosary, yung pupisa Mamarugul. Ilang years, grade 3 pa lang ako, ay nagsakristan na ako. At tagal ko. And yearly, pumapasal po ko doon sa Mother Council, tayo tawag doon, nakalimutan na pangalan. Doon sa Fernando, yung mga pagpupari. Kasi may open house sila. Yearly, nandun po ako. At nandun po yung mga ilang kasama ko. Para mag-expose po ako, para ako po'y maging pari. No? Kahit marami may crush sa akin, pero gusto mo pari. Okay? Okay? So, nung ako'y kumilala sa Panginoon, kumilala ko sa Panginoon, nakaborn yung mother ko, at ako'y nag-Sunday school. Same time, ako'y nag-serve. So, simultaneous po. And then, dumating pa noon, kumilala ko sa Panginoon, ay nagkaroon ako ng desire na iwan na ang aking pagiging sakristahan sa ating maglilingkod sa
perse sa paglilingkod sa Panginoon, sa aking sariling kaalaman. At kilala ko ng lubusan na Panginoon sa aking buhay. At nabigyan ako ng magandang desire na ako po ay maging pastor. Okay? Kaya po ako narito ngayon. Pastor po. Okay. Kaya po, sa buhay natin, bago pa ipianak sa mundo, meron ng pagkakataon na ibinigay ang Diyos sa iyo. Walang pinipili ang Diyos. Hindi lang si Esther, si Jeremiah, si Abraham, si Maria. Kundi ang bawat isa sa atin ay merong layunin kung bakit nandito sa mundo ito. Mahalaga ka sa harapan Diyos. You are the apple of the eye of God. Lahat tayo mahalaga. Tayo nasa mata ng Diyos sa buhay natin. Lagi kanyang kasama. Lagi mo siya kasama sa buhay mo. Lagi nasa iyo. At kinikilala ka niya kung bakit mo siya nakilala sa buhay mo. Sabi ng Corinthians, kaya natin nakilala ng Diyos dahil nakilala tayo ng Diyos sa buhay natin. Hindi natin pwedeng kilala ng Diyos kung unless na hindi tayo kilala ng Diyos. Pero dahil kilala tayo ng Diyos, kaya tayo po ay kumilala sa Kanya. Okay? So, amen? Palakpan natin, Panginoon. So, saan ako? Doon pala ako, number 1. Okay, dami to, 11 na. Kasi medyo bilisan na. So, yun po, no? So, ngayon po, kalawang bagay, ayun po, ay si Haman po, ay meron po siyang evil scheme. No? Meron siyang evil scheme. Meron siyang intention na masama sa mga Hudyo. At sa kanyang intention, nandun yung kang pride. Sabi nga ng Proverbs 13:10, dahil sa pride, ay nagbubunga ito ng kaguluhan. Pagtatalo-talo, yan po ang bunga ng pride. Kaya po, lahat ng mga conflict, anumang bagay na nangyayaring pagtalo-talo, hindi po yung bunga ng pride. Bunga lang yun. Kaya may pagtalo-talo at mayroong mga kaguluhan ay dahil sa pride, sa kayabangan ng tao, sa kanyang sarili, at iniisip niya lagi ang kanyang sarili. Yan po ang nangyari kay Haman. Kung bakit po ay mayroong kaguluhan sa kanya at sa karya ni Haring Ahasuerus at ganoon din sa ating sa mga Hudyo. Ngayon, nag-speak up, si Mordecai, nag-appeal kay Esther para sa tulong. So, siya nagpadala ng mensahero kay Esther na tulungan sila na gumawa ng paraan o tumulong para sa magandang pangit na kasamaan na plano ni Haman na siyang libulin ang mga Hudyo. Okay? So, yun po. At yun po ay nasabi doon sa verse 13 and verse 14. Yun po nabasa natin. Kaya ngayon, ay naging reyna para sa ganoon. Ay, siguro, baka, ikaw ay naging reyna para iligtas mo ang iyong kapwa Hudyo. Okay? So, yun po ang sinabi po ni Mordecai. Pero sabi niya, kung hindi ka papayag na, kung hindi ka matutulong, ay nandoon na kung saan ay ikaw ay mamamatay, mamayan. Pero sigurado, nandoon para napatay, pagkilala ni Mordecai, na nandoon ang kaligtasan ng Diyos sa mga Hudyo doon sa Persian Empire. Ang sakop ni Haring Ahasuerus ay 127 na bansa, probinsya. Yan po ang malilipol ng mga Hudyo. Kaya nga kapatid, kung hindi man tayo tutugon sa panawagan ng Diyos, sa layunin ng Diyos na bigay sa atin, merong ibang gagamitin. At merong consequence po yun kapag ikaw ay hindi tumugon. Hindi dahil ang Diyos ay binigyan ka ng consequence, kundi yan bunga na ikaw ay magkaroon ng kapahamakan sa buhay mo. Dahil hindi ka sumusunod sa Diyos. Sa kanyang lalilin kung bakit ka nandito sa mundo.
mundo ito. Ang sarili mo, kagaya ni Haman, ang iyong iniisip, hindi ang iyong layunin na kung saan ito ang fulfillment, kaganapan ng iyong buhay bilang mamayan ng Diyos sa buhay nito. Amen? Kaya, yan po ang mensahe po niyan. And then, si Esther, nag-speak up, hindi siya naging silent. At sinabi niya, chapter 4, verse 15, verse 10, magayon, kinilala ni Esther ang Panginoon din sa kanyang buhay. Na-stir up ang faith niya kay Mordecai. Sabi niya, sige na, mag-ipon mga Isudyo at mag-fasting sila, mag-ayuno sila ng tatlong araw. Amen? Para hilingin sa Diyos na sila'y tulungan. So, iba po ang approach doon kaysa approach natin sa Diyos. Okay? So, yun po, ang nangyari, na-speak up si Esther, para sa kanila. Hindi siya maging silent, kundi siya pa rin po ay gumawa ng paraan at ang sabi niya, I perish if I perish. Ako mamatay man o ako'y mamatay. Ginawa niya. Namatay ako, mamatay. So, nandun ay masigit ang Diyos sa kanyang sarili. Sabi ng Bible sa Luke, na kapag mas binibigyan mo ng pansin na sarili mo, ay ikaw ay lalo mawawalan. Pero kapag ikaw ay nagbibigay ng pansin sa mabuting balita, higit sa buhay mo, ay ikaw ay magkakaroon ng buhay. At lalo maging maganda ang iyong pamilya, anong mag-aralihan. So, ganun po sinasabi ng Bible. So, yun po nangyari kay Esther. Okay? So, nag-speak up siya. At siya po ay nag-approach kay King, na kung saan ang pag-approach kay King, ay isa po itong courage, ito po desisyon na kung saan tapang na bigyan ng Diyos sa kay Esther. Dahil ang sino mo lumapit sa kay Esther, kay hari, sa hari, na hindi pinapatawag, ay kapag hindi na please ang hari, hindi na siya papatayin. Kaya nga, risk po ang nangyari kay Esther, ang ginawa niya, na siya lumapit kay hari, lumapit sa hari, na hindi man siya pinapatawag. Pero, siya po, sabi niya, patay kong patay. At alam niyo po, nais ko po rin bigyan ng obligation sa aming buhay, yung mag-asawa. Ako saan kami po, ako yung nag-full time. Ako po yung nagtapos ng bachelor. So, pwede akong magtrabaho. Pwede akong mag-explore sa mundo na kung saan ako yung nagtatrabaho. Pero hindi po. Kahit 500 lang a week, mga 95 ito, 96 yan. No? At meron po akong baby na si Jaisa. At meron po kami pinapakagatas. Pero 500 a week. Ang kahit tinatanggap siya, allowance. Pero hindi po kami nagalantara na gawin ng bagay. O si Noe, meron pong business, pwedeng gawin niya. At ngayon po ay nagkaroon ng doctorate. So, pwede siyang magtrabaho. Maraming pwedeng gawin for duty na para gawin namin sa ibang tao. Pero, we are willing to serve God in our lives. At alam nyo, dumating ang panahon na ang aming bahay ay dinonate namin. Yung mga iba ay di po alam. Dinonate namin yung bahay namin doon sa Bulukoton. Sa church. No? At particularly, yung BX10 noon sa youth. At dami pong mga scholar natin, dami ng kasama natin ngayon. At alam nyo, mga ilan hindi natin kasama, pero naalala po tayo. No? Naalala tayo. At si Sir Francis, siyang director natin doon, at siya po ay ginagawa nino pa. So, marami tayong na-influensya sa Panginoon. No? Kaya, sabi lang ng bakit na yun, di po kami nagkalanta, wala kaming desire. No? Kundi kami diretso. At alam nyo, nung dinate namin ang aming church, at kami pinatira sa LNS, as caretaker, di kami may hari nun. Kaya nga nung bebenta na, at sila babayad na, next day,
kami nagganap na ng upahan namin sa Pandan. No? At alam nyo, hindi sila nagkatuluyan. At sabi ng ate ko, siya mismo nasabi, wala kami inisip. Nabibili nyo dahil mahal. No? Prime lot. So, illness. Alam nyo? Sabi niya, subukan nyo pasok sa kapag-ibig. Alam nyo, ang pinapatas na loan, ang siya, dadaan pa ng Manila yun. Pero na-approve po. Hindi po sinoy na member, kundi ako na hindi member. Ang Diyos ay kumilos. At alam po nyo, ngayon ay malapit ang matapos. At ngayon po ay double na ang presyo ng loting yun. Kaya purihin pa naman, na kapag ikaw ay sumunod sa lalo ni Diyos sa buhay mo, higit pa sa iniisip mo, higit pa sa iniisip mo, tunay ikaw ay gagamitin ng Diyos sa buhay mo. At lahat ng bagay sa buhay mo ay pagkalob ng Diyos na hindi mo isipin ang sarili mo, kundi isipin mo ang layunin at kung saan ang Diyos ang iyong source, ang pinagagalingan ng iyong buhay. Amen po ba? Palakpan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, alam ko, meron mga sacrifices na kung saan bunga ng iyong pananampalataya. Bunga ng iyong relasyon. Na hindi mo suotalayan, nagawa mo yun. Kundi dahil yun ay yun ay bunga ng iyong ugnayan sa Panginoon sa buhay mo. No? Sa mag-asawa, sa magkaibigan. Meron kang sinasakripisyo. Pero dahil yan ay bunga ng relasyon sa iyong buhay. Kaya nga, alam ko po, meron kayo sinasakripisyo. At sa ating labaw pa rin, yung mga di pa nag-10%, iba yung LO at iba yung 10%. Kaya na way, 2025 na, bagong taon na, magbagong buhay ka na. Hindi, biro lang. So, alam nyo kapatid, hindi ka pa lulugi. Lugi ka pag hindi nagbibigay ng 10%. Naalala mo ang mga bagay na sarili mo, pangailangan mo. Pero kapag aalala mo ang Diyos at yung pagpala sa buhay mo. Kaya yung 10%, mag-sobre po tayo. Sobre natin. Para po may i-distinguish natin sa buhay natin. Okay? Amen? Kaya yung month of December, alam nyo kung anong nangyari. Anong priority natin ng month of December? Yung church ba? Yung di mo nga masama pong mabigay. Alam nyo, ang pagbibigay nyo ng Kainaldo, karamihan mo yun, natutunan na, may Gcash. High-tech na. No? High-tech na. Ano may Gcash ka? Oo, sige, padala ko yung Kainaldo. May Gcash na. High-tech na. Okay? Okay? So, kaya kapatid, huwag kang magkatabi. Ano man ang tiyatagiling mo sa buhay? Huwag kang magkatabi. Sa kaya ka nung kami tuwatan ka ng 500 a month, a week, salamat sa bibigyan po ko ng 10%. Pero alam, survive po kami. May kasama sa bahay. Si Apollos, hanggang ngayon, may kasama kaming, may guguba kami, apartment. Pero alam nyo, wala kami naging problema. Wala kami masamang inisip. Pero alam nyo, talagang ang Panginoon ay kumilos sa aming mga buhay. At alam ko, kumikilos din ang Diyos sa iyong buhay na bilang kanyang anak. Dahil ang Diyos ay hindi siya nagtatangi ng tao sa buhay natin. Kaya nais ang Diyos na 25 mo ay tubos siyang makilala at maranasan sa iyong buhay. At sa pagkakataon sa buhay mo, ito yung mga opportunity sa iyong buhay. Kung hindi mo ka mapapagamit, mayroong ibang gagamitin sa buhay mo. So, church ito, may gagamitin sa ibang pagkakataon sa buhay mo, sa pamilya, whatever. Okay? Kaya kapatid, di man nating approach ang hari. Wala tayong, di tayo reyna. Wala nang hari na yan. Pero sa araw-araw natin buhay, ay pwede tayong mag-sacrifice dahil yung bunga ng ating ugnayan sa ating Panginoon. Pagkakilala sa Kanya. At si Haman, siya po ay nagkaroon ng indignation to Mordecai. Dahil pagkatapos ng bago nibigay ni Esther kay Hari at kay Haman, siya po ay
lumuwi at nakita na si Mordecai. At habang anong nakita niya si Mordecai, di pa rin siya lumuhod. Dahil si Haman ay nais niya, mga taong dinataan niya, lumuluhod sa kanya, nare-respeto. Pero si Mordecai, hindi po. Kasi alam niya, niluluhuran at sinasamba ay ang Panginoon. Kaya hindi po siya. Kaya galit na galit si Haman na kanyang pride na parang siya po ay nainsulto, no? Sa iyong sarili. Kaya yung pride po, yung galit at hinggit, complain, ang sarili mo, ang siyang kalab mo. Hindi mo yung tao, hindi ikaw. Ang may problema, hindi ang tao. Kaya po, sabi ng mga kaibigan niya at hindi ang asawa niya, ba't di ka ba paggawa ng mataas na poste? At bigyan tulos, parang tulos. Pat doon mo pahang, papatayin si Haman, ay si Mordecai, hilingin mo sa hari bukas. At yun po ang ginawa ng Mordecai. Subalit, na-promote po, na-promote si Mordecai. Na-promote si Mordecai. At sa kanyang promotion, alam niyo, hindi makatulog ang hari. At sabi niya, pwede mo basahin ang kasaysayan ng aking paghari? So, siniwalat sa kanya, sinaysay sa kanya, binasa ang Chronicles, ang paghari ni Ahasuerus. At ang paghari ni Ahasuerus ay mayroong tungong bahagi na kung saan si Mordecai ay ililigtas niya si Haring Ahasuerus. Dahil nung sila'y nasakit, dahil nagbabatay sa doon sakit, ay meron siya narinig na dalawang soldier na merong plano na patayin si Ahasuerus, si Haring Ahasuerus. Gusto nilang assassinate si Haring Ahasuerus. So, yun po ay sinumbong ni Haman kay Esther at si Esther sinabi niya sa hari. At alam niyo, lalgas po ang hari dahil kay Mordecai. Okay? Pero lumibas ang maraming panahon, hindi siya nabigyan ng reward sa nagawa niya mabuti. Pero dumating ang panahon na kung saan, nung hindi siya makaklo, kailangan itong bigyan ng parangalan. Hindi siya nabigyan ng reward. Kailangan bigyan natin siya ng reward sa kanyang sarili, sinabi. At nung dumating, kinabukas na dumating si Haman, na hiling ni Haman, na ihang si Mordecai doon sa ginawa niyang poste na mayroon pong matalas na tulos. No? Ano no? Sabi ni hari, anong pwedeng gawin? No? Yun ang intensyon ni Haring Ahasuerus ay ni Haman. Pero ang intensyon ni hari ay bigyan ng parangal yung taong yun na si Mordecai. Anong pwedeng gawin kay Mordecai? Ang pwedeng gawin sa tao na naligtas sa akin na hindi ko nabigyan ng reward. At kala ni Haman siya. Sabi niya, kailangan siya isuot ng robe ng hari at siya isakay sa kabayo at siya ilibot sa lugar na kung saan para makita ng tao na ang tao ito ay nararapat parangalan, nararapat na paborito sa kanyang ginawa. Kaya talagang sabi ni hari, maganda ang iyong suggestion. Maganda. Sabi ni Haring Ahasuerus, ngayon, gawin mo ito sa kanya. At yan si Mordecai, sabi ng hari. At doon po, feel po niya. Siya po ay talagang, iiya sa kanyang sarili. Na ginawa niya kay Mordecai na kanyang plano ay patayin si Mordecai. Alam niyo, kaya nga sabi ng Galatians chapter 6 verse 9, huwag tayong maghinawa, huwag tayong walang loob, na balang araw kay aani sa anumang bagay na ginawa natin mabuti. Amen? Sa buhay natin. Kaya si Mordecai, hindi siya nag-complain.
Ay, kuminsan, tayo po nagkukumulay sa ating mga employer, sa ating trabaho, nagkukumulay sa ating mga gulang, nagkukumulay sa anong bagay. Ba't gumawa ng buti? Sa church, nagkukumulay tayo, gumawa ng buti. Sa Panginoon, nagbuha ng buti. Nagbibigyan ng mga. Ba't wala akong natatanggap? Alam niyo, huwag tayong makinawa. Huwag tayong mawala loob. Don't be weary. Don't be discouraged. Amen? In your life. Dahil eventually, there is a season of product or there's a season of result sa buhay natin. Yan po ang Galatians chapter 6. Ayun nangyari kay Mordecai sa buhay natin. Kaya kami, tunay na nagkaroon ng resulta sa buhay namin. At alam ko, kapag patuloy kaming kumila sa Panginoon, ay patuloy na bibigyan ng resulta sa aming mga buhay. Amen? Kaya walang imposible sa Panginoon. Sabi ng awit natin, walang imposible sa Panginoon. Amen? Kaya nga, laging tagumpay. Amen? Laging tagumpay sa buhay natin. Because Jesus is our everything. Ang Panginoon ang siyang lahat-lahat sa buhay natin. Palakpakan natin muli ang Panginoon. At dito po, si Esther po ay kanyang in-expose si Haman. Dahil nung siya'y nagbigay ng banquet, dahil nasiyahan si Haring Ahasuerus kay Esther, nung siya'y lumapit, kahit hindi siya pinatawag, pero siya nasiyahan, kaya di napatay si Esther at nagbigay siya ng banquet si Esther. At sabi ng hari, ano ba talagang gusto mo? Bibigyan ko kalahating kaking kariyan. Na gusto mo, sabi po ni Haring Ahasuerus kay Esther. At sabi niya, payan po, hanggang nagkaroon ng pangalawang banquet na ginawa ni Esther. At nung huli, sabi niya, meron pong isang tao na kusan gusto pong patayin lahat kami ng mga Hudyo. No? Lahi namin mga Hudyo. At sabi na Haman, ay ni Mordecai, ay ni Haring Ahasuerus, sinong tao yun? At yan po ay si Haman. Kaya, si Haman po, takot. Dahil sabi ng hari, kung ano sinabi ng hari, yun ang mangyayari. Kaya, umalis si Haring Ahasuerus. Dahil nag-isip siya, dahil second in command ang si Haman. At alam niyo, si Haman ay nagmakaawa si Esther. Nagmakaawa si Haman Esther. At nung siya'y nagmakaawa, at nandoon sa kama po ni Esther, nang bumalik si Haring Ahasuerus, at nakita si Haman. Na sabi niya, gusto mo bang halayin yung aking asawa? Gusto mo bang halayin ang aking reyna? So yun po. Sabi niya, patayin si Haman. Kaya niutos ng hari na patayin si Haman. At ang sabi ng ilang mga sandalo, meron pong ginawa si Haman na poste, na tulos, para kay Mordecai. Sabi ng hari, doon siya patayin. At si Haman, naggumawa ng tulos para kay Mordecai, ay siya po ang nahang at napatay doon sa posting yun. Kaya kapatid, sabi nga ni Hagay, ba't po ganun nangyari? Ang mga mayaman, ang mga masama, ang silang umulad. Silang umulad sa mundo ito. Sabi ng hari, darating panahon na sila ay paparusahan din sa kanilang ginagawa. Sa kaya kapatid, anumang mga pride natin, ano kaibangan, ano pagmamalaki natin sa buhay, yan po ay mayroong bunga. Hindi natin pagtupad, pagsunod sa mga opportunities sa Panginoon, sa buhay natin, mayroon po yung kabayaran. Kung ikaw ay tumawag kay Kristo, ligtas ka pa rin, mahal ka pa rin Diyos. Kahit ikaw ang believer, mahal sila ng Diyos. Dito, hindi ka lang pagmamahal na Panginoon. Hindi lang sa'yo, kundi ganun din sa mga unbeliever. Pero, kapatid, mayroong consequence sa buhay natin. Bilang tumawag kay Kristo, ang bagay niya. At si Haman
ay ganun po ang nangyari. Okay? So, even though si Haman, hindi kumilas at tayo kumikilas pa rin, meron ding consequence. Pero ang Diyos ay hindi po siya nagbigay ng anumang parusa, nagbibigay ng parusa. And ang Diyos ay si Hari, ay nagbigay siya ng degree dahil hindi niya pwedeng baliin ang kanyang nabanggit o nasabi na isulat na libulin ang mga Hudyo sa panahon ng Purim o Pur. No? Di na pwedeng baguhin yun. Kaya ang ginawa ng degree ay yun po ay pwedeng depensahan ng mga Hudyo ang kanilang sarili. At sino mong mga taong nagtatangka sa buhay nila. At ang mga sundalo ni Haring Ahasuerus ay naging kasama nila ang mga Hudyo para i-depensa ang kanilang mga buhay. Kaya po rin, kaya wala man nabagit na Diyos sa Book of Esther. Pero makita natin sa Book of Esther, ang Diyos ay kumikilos sa buhay po ng mga Hudyo. Kaya sa panghuli, Silas, Gelas. Kulang ata. Yung last, kulang yung naibigay ko. So, yung last, meron pa yata yan. So, meron yung last po, ay dito makita natin, ang ceasing care of God to Israel and for Gentiles. Ang kalinga ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, ay yun po, ay naroon na kung saan, ay hindi po ito tumitigil. Sa kabila ng basta Israel, ay disobedient sa Panginoon, pero nandoon ang pag-ibig ng Diyos at nandoon ang kanyang kalinga sa tao, sa kanya, at ganoon din sa mga tao sa buong mundo. Hindi lang sa mga Hudyo, kundi lahat ng tao. Kaya purihin pa na kung saan tayo po ay hindi pinababayaan ng Diyos. Lagi siya kasama natin at lagi siya nandyan. At siya po ay masam at habang hindi mo siya kinikilala, habang hindi ka susunod sa kanya lagi siya nandyan sa buhay mo. Pero kapatid, tandaan mo, habang ikaw ay lumalayo sa lalim ng Diyos, ay ikaw ay lumalayo na makilala mo, maranasan ang Diyos sa buhay mo. Sa amin nga lagi ko sinasabi ngayon na aking conclusion, Hosea 4:6, mapapahamak ang tao, ang taong hindi kumikilala. People perish because of lack of knowledge. Kaya hindi mapaperish ang tao, hindi mapapahamak ang tao dahil kulang siya ng pera, kulang ito. Kundi napapahamak ang tao dahil po hindi siya kumikilala sa Panginoon, sa kanyang buhay. Sa kabila naman, ablis mo sa buhay na, pero hindi mo siya kinikilala. Walang halaga ang lahat ng bagay niya sa buhay ng tao. Kaya ang conclusion, Ephesians chapter 6, tama? Conclusion? Conclusion natin. Next slide. Wala yata. Kasi kasi yung conclusion, Ephesians chapter 6, o hindi, Ephesians conclusion ko. Ephesians chapter 2, o 5:16. Ano siya sabi ko? Redeeming the time, for days are evil. So, redeeming the time. Ano man ang pagkakataon sa buhay natin, ating mong i-redeem. Ano mong masamang nangyari? Anong masama nangyari sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating anong bagay, sa ating mundo, sa ating barangay. Ito yung pagkakataon na pwede kang magliwanag, maggamit ng Diyos sa ng panahon ito. Kaya huwag isipin na ito mangyayari. Kundi, sabi nga, Ephesians 5 verse 16. So nandoon, lagi natin i-redeem
ang pagkakataon sa buhay natin sa kabila ng masamang kalagayan, sa talagang kabila ng pakita kalagayan, kahirapan, pagkulang, at ano mo, mani ko babaong lelot. Ano mo? Okay? So, punin pa na, tunay na, kapatid, ikaw ay pagkakataon, may lalo rin ang Diyos sa buhay mo. For such a time as this, may pagkakataon na ibinigay ang Diyos sa buhay mo. Kaya enjoy the life that you have now in Christ and the opportunity, the blessing, na kung saan hindi natin sukat akalain. Na hindi natin ito pinaplano, kundi pinlano ng Diyos. Why know the plans for you, plans to prosper you, and not to harm you. Yan ang plano po yun. Thoughts yan. Sabi ng version, thoughts. Nasa isip ng Diyos ang mangyayari sa buhay mo. Kaya po kapag nakita natin na ang thoughts na yan, ang kilala po rin sa buhay na yan, higit pa sa ating gusto mangyari, ay magagawa natin sa buhay natin. Kaya sabi ko sa Isaiah chapter 40 verse 1, lay that wait upon the Lord, shall renew their strength. Sila na nagtitiwala, naghihintay sa Panginoon sa kanyang buhay. Siya po ay patuloy na mayroong kaginawaan, sigla sa kanyang buhay. Sa araw-araw, sa kabila ng karamdaman, sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng problema, you will rise up in this world. Amen? Like a wings of the eagle. I-spread mo yung pakpak kaya ng agila, hindi sila napapagod kasi siya nag-slide sa air at siya po'y makain ng pakpak pero po hindi ganun siya napapagod. Kaya kapatid, you run, you will walk, and you will not weary, you will not faint, hindi ka mapapagod sa buhay mo. Sabi lang ang katawan ay pagod. Pero ang iyong sigla at ang iyong lakas ay nanggagaling sa Panginoon. I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya 2025, tagumpay! Amen? Talat, tagumpay! Hallelujah! Kaya po, magandang umaga po sa inyong lahat. God bless you po. Give music please. Ating communion. Praise God. Praise God. Hallelujah. Tagumpay. Amen. Okay. Hallelujah. Kaya pray pa naman. Praise God. Kapakatagilan ng Diyos. Buhay natin. Amen. So let's all stand. Let's sing a chorus song ng ating chorus kanina. Habang tayo nakanta sa ating Holy Communion. Okay, thank you Lord. Praise God. Okay, see Him. Okay, isang lang. Wala kang itataas. Pakikibahagi po sa banal na hapunan, ito po ay napakahalagang gawain sa atin bilang mga Kristiyano. Sabi nga po sa 1 Corinthians 11:23, sabi po ni Paul,
ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon. So ito po ay katuruan. Kaya po napakahalaga na ito ay ating gawin. At ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Pagkatapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. So ang banal na hapunan po ay patuloy po nating gagawin hanggang sa dumating ang ating pinakahihintay, ang pagdating ng ating Panginoon. Ipamigay natin. Itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatanyag, mapasambay, iaalay, Panginoon, ikaw lamang. Ang salita mo, ang kailangan ko, siya ang aking buhay, ang aking gabay. Hindi umuupas, hindi nagmamaliw, isip ko ngayon binabago. Itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatanyag, mapasambay, iaalay, Panginoon, ikaw lamang. Siya. Siya. Wala. Hallelujah. Itaas po natin ang ating mga tinapay. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyo pong ginawang kabutihan sa bawat isa sa amin. Ang tinapay na simbolo ng iyong katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, dumanas ng napakaraming hirap dahil sa pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Kaya nga po, O Diyos, meron na kaming tunay na pag-asa, may kalayaan, may kagalakan sa amin po mga puso, sapagkat iyong ipinangako na sa bawat latay na dumapos sa iyong katawan, kami po ay may kagalingan. At O Lord, kinikilala po namin ang kagalingan iyon. Dito po ay aming naranasan at patuloy pong mararanasan sa aming pong mga buhay. Kaya nga po, O Lord, patuloy po namin inaalala ang iyong pong kabutihan sa bawat buhay po namin. Salamat po, tayo pong lahat ay kumain. Atin pong itaas ang saro ng kopa na simbolo ng dugo ng ating Panginoong Hesus na siyang nabubo sa krus ng Kalbaryo. Ang dugo na siyang naghugas sa kasalanan ng bawat isa at tumubos sa kasalanan ng buong mundo. Ito ang dugo na nagpalaya sa atin mula sa ating mga pagkakasala. Ang natatangi at nag-iisang dugo na siyang naghugas sa kasalanan ng bawat isa noon, ngayon, at sa darating pang mga panahon. Tayo po ay sama-samang uminom upang alalahanin ang kabutihan ng Diyos sa atin.
Thank you, Lord. Kaya makapupulong tayo. Amen, para natin Panginoon. Yeah. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. At muli nga po nating palakpakan ang ating Diyos. Amen. Salamat po sa ating minamahal na pastor na naghayag ng introduction natin sa Book of Esther. Thank you. Excited po siya every time na magpipreach po siya. Okay? Actually, ako po usually ang introduction. Kaya lang tuwing nauuna po ako, mas nauna po siyang natatapos ng preaching niya. Tapos na siya, ako gumagawa pa. So, sabi niya, sige, ako na yung maunang mag-preach. Lagi po niya sinasabi yon. Kaya ngayon po pinagbigyan ko siya. Siya po yung naunang nag-preach. Okay, salamat. Salamat. Okay. At ako At, minamahal mo. napakaganda po, no, nakaka-excite po yung Book of Esther. Bagamat may curiosity kapag binabasa natin, pero yung excitement nandun. Kung mapapansin po nyo, ayon po sa binanggit ni Pastor, no, laging nagkakabaliktad yung mga pangyayari, di ba? Si Haman, no, gumawa siya ng poll para doon i-execute si Mordecai. Pero anong nangyari? Siya mismo yung na-execute doon sa kanyang sariling ginawa. So marami pong mga pangyayari na mababasa po nating ganoon. Kung iisipin mo parang coincidence, pero hindi po. Makikita po natin ang pagkilos ng Diyos upang iligtas ang kanyang bayang Israel. Tandaan po natin, may covenant ang Diyos sa Israel. Hindi po niya hayaan na malipol, no, na ma-annihilate ang kanyang bayan dahil doon po niya ipinangako ang darating na tagapagligtas. Kaya hindi pwedeng ma-annihilate o mamatay lahat ng mga Hudyo kasi doon manggagaling ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Yesus. Amen? So, kaunting background lang po. Hindi po nabanggit ni Pastor yung first quarter po natin is recognizing one's purpose. Pagkilala sa layunin ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Naniniwala po ba kayo na may layunin ng Diyos sa inyong buhay? Yes. Bawat isa po sa atin. Kung paanong may layunin siya kay Esther, kay Mordecai, no, lahat ng mga ginamit niya sa Book of Esther, mayroon din po siyang layunin sa bawat isa sa atin. Kung minsan lang, hindi natin alam. No? During the time of Esther po, sila po ay nasa sakop ng kaharian ng Persia. Tandaan po natin, may 4 na kaharian na sumakop sa Israel. No po? Ang unang-una ay, alam po ba ninyo, yung unang kaharian, empire na sumakop sa kanila, malalaking empire, ang una po ay Babylonian Empire. Actually, yung panahon ni Esther, 100 years na po ang lumipas. Okay? Sorry po, hindi ko ata kaya. Okay, Babylonian, Persian Empire sa panahon ni Esther, Grecian Empire, at yung Roman Empire sa panahon ng ating Panginoon. So, 100 years na ang lumipas, no? Nang sakupin sila ng Babylonia at natalo po ng Persia ang Babylonia. Kaya po sila ngayon ay nasa panahon ng Persia, under Persian Empire. Okay? So, kung matatandaan po ninyo, yung unang hari ng Persia, si King Cyrus, pinauwi po niya ang mga Hudyo, ibang Hudyo. Bumalik sila sa Jerusalem upang itayong muli ang templo. Okay? Naitayong muli ang templo. Kung babasahin po ninyo sa panahon ni Esther, Nehemiah, bumalik sila upang i-build ang templo. Ganon din po yung walls of Jerusalem. Pero may mga Hudyo na hindi po umuwi ng Jerusalem. Hindi sila umuwi ng Judea o Israel. Sila po ay nanatili kung saan sila ipinatapon, na exile. No? Kung saan sila nabihag. At kabilang po sina Esther, Mordecai, magpinsan po sila, hindi po sila mag-uncle. Yung iba po kasing commentary, niece yung nakalagay, pero sila po ay magpinsan. Matanda lamang po si Mordecai kay Esther. Okay? Sila po ay nanatili sa Sushan o Susa. Isa pong syudad, ito po ay kapital ng Persia. So nasa capital city po sila ng Persia. Yun po yung setting ng ating pong libro ng Book of Esther. Nasa Susa po sila at nandoon po ang palasyo ni King Xerxes. Ang ibang pangalan po niya ay
Ahasuerus, yung po sinabi ni Pastor. King Xerxes the first. Okay? So, sa panahong yon, no po, yung pong nabanggit ni Pastor kanina, si Haman, nagahaman sa kapangyarihan, okay? So, nagplano po siya na i-annihilate, no? Lahat ng mga Hudyo, patayin ang lahat ng Hudyo. Pero alam po natin ang mga pangyayari na, yun nga, nabaligtad po ang mga pangyayari at ginamit ng Diyos si Esther na siya namang queen sa panahong yon, siyang napiling queen, at naligtas po ang Israel. Kaya nga po pinagdiriwang hanggang ngayon ng bansang Israel yung Feast of Purim, P-U-R-I-M, no? Bilang pag-aalala nung iniligtas sila ng Diyos laban kay Haman, no? Na gusto niya lipulin ang lahat ng Hudyo. Kaya hanggang ngayon, culturally, religiously, historically, ay mayroon pong significance ang Book of Esther. Religiously, yun nga po, hanggang ngayon, sineselebrate po nila yung Feast of Purim, no? Bilang pag-alala sa pagliligtas sa kanila ng Diyos. Okay, so yun pong lahat ng binanggit ni Pastor kanina, actually 12 po yan. Okay, so yun po yung mga hint ng mga title, topics sa mga susunod pang mga linggo. Kaya wag po tayong mag-absent, wag po tayong mawawala o mamimiss yung mga Sundays na mga susunod. Kasi tuloy-tuloy po yan. Narrative po kasi ang Esther, narration siya. So para mabuo po natin ang kwento. Okay? Napaka-exciting po and I believe ang bawat isa po sa atin, katulad po ng first quarter team po natin, mayroong layunin ng Diyos sa bawat buhay po natin. May layunin ng Diyos kung bakit nandyan ka sa trabaho mo. May layunin ng Diyos kung bakit nandyan ka sa pamilya mo, kung sino ang mga kaibigan mo, kung saang church ka naroon, kung bakit ka nasa CFSM, may layunin ng Diyos. So saan ka man, where you are now, kung nasaan ka man ngayon, may layunin ng Diyos at yun po yung gusto po nating malaman, no? Makilala ang purpose ng Diyos, ang layunin ng Diyos sa bawat buhay po natin. Amen po? Amen. Amen po. Sige Yan po. po yung bunga ng ating maugnayan sa Panginoon. Yes, bunga Yan po ng yung ating... lang. Hindi natin ginagaya, kundi yung bunga. No? Okay, sige. Worship sa ating chorus. O na. Okay, let's pray. Let's all stand. Chorus, please. Chorus. Tataas. Yes, Lord, we thank you. We give praise and glory. Lord, we thank you, Lord God. At tunay, Panginoon, ang inyong layunin sa buhay namin ay bunga lang ito, Panginoon. Bunga ito, Panginoon, na aming gunahan na rasyon, pagkilala sa iyo sa aming mga buhay. Kaya, Lord, hindi namin ito pinipilit, hindi namin ito iniisip kung anong dapat namin gawin, kung hindi namin bunga, Panginoon. Kaya na isang puno may bunga, hindi ito pinipilit, kundi kusa, ito yung lumalabas sa aming mga buhay. Kaya Lord, salamat po sa mga ito. At salamat po sa kagalingan po ni Noy, sa kanyang kalagayan, at ikaw po, kanyang kagalingan, at siya'y magaling na. At tagumpay pa sa mga ito. Pinupuri na namin, pinaparang namin. Sa nga naman na nakaspiritu Santo, we all say, Amen and Amen. Amen, Amen. Hallelujah, tagumpay. God bless you po.